Sabi ng Romans chapter 6 verse 23 mga katasbi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Jesucristo na ating Panginoon. So malinaw po itong sinasabi sa talatang ito na ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Pero papakita rin ito ng pag-asa na sinasabi, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ngayon, aalamin natin kung paano natin matatanggap yung tinatawag na kaloob na walang bayad. At malalaman natin ngayon sa paksang tatalakay natin kung bakit kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So, magsimula na po tayo. Pag-usapan po natin ang tungkol sa salitang kabayaran. So, ano po ba yung naiisip natin kapag pinag-uusapan natin yung tungkol po sa salitang kabayaran? Kung ba kabayaran, ito yung katumbas ng ating ginawa, yung pinagtrabahuhan mo, yung pinaghirapan mo, yung resulta ng ginawa natin. So ano po kaya ang pakiramdam natin mga katasbi kung sakaling nagtrabaho tayo tapos yung boss natin tumanging bayaran tayo doon sa lahat po ng ating pinaghirapan? Halimbawa may debt po tayo o kontrata tapos hindi tayo binayaran. Ano kaya ang mararamdaman natin kung sakaling yung magiging sahod dapat natin ay hindi ibinigay sa atin kahit na nararapat sa atin? Siyempre ano po ang sagot natin dyan? Ay gusto natin ang katarungan dyan po sa kasong yan. Ang sahod po mga katasbi, nararapat po sa isang taong gumagawa ng mga bagay, lalo na kung tapat naman sa paghihirap na kanyang ginagawa. Alam natin lahat mga katasbi na tama lamang na makuha natin yung nararapat sa atin. Katulad nito mga katasbi, tayo man din ay sinatawag kong tatanggapin o kaukulang tatanggapin sa Diyos. Sa ating trabaho tayo po ay ang ginagawa at tayo po ay nararapat na tumanggap sa ating ginagawa. Sa harapan po ng ating Panginoon, lahat ng ginagawa natin sa mundong ito ay may kaukulan din pong matatanggap sa Diyos. Mula po sa lahat ng ating ginagawa, masabi natin ito'y sahod mula sa Diyos kung paano natin ginugugol ang ating buhay. Unang dapat po nating maintindihan dito, yung salita pong sahod, ginagamit po yan. Ito po yung kinikita natin. Pag sinabi pong sahod, alam po natin yan yung matatanggap natin sa lahat ng pinaghirapan natin. Ito po ay nangangahulugan yung tinatawag po sa ibang alita, rasyon, na ibinibigay po bilang bayad sa isang manggagawa o sa isang halimbawa kung ikaw at tayo. Wala pong sino mga nagtatrabaho na hindi nangangailangan ng pagtanggap ng sahod. Kaya ito po ay nararapat sa atin. So ano po ba ang naisip natin kapag narinig po natin yung ganyang salita? Sahod, rasyon, at alam po natin na may karapatan tayo diyan. Kaya sa harapan po ng ating Panginoon, lahat din po ng ating ginagawa, meron din po tayong karapatang tumanggap sa anumang ibibigay o ipapataw ng Diyos sa atin sa buhay na ito.